Yo, what's up guys? So, merong nagtanong guys, sabi ng kaibigan ko, ano daw yung ginagawa ko para ma-double check or ma-screen yung mga clients na tinatanggap namin sa negosyo namin. So, this video mga boss ay para sa mga kagaya ko, mga computer business owner, or para din sa mga negosyante dyan na tumatanggap din kayo ng mga kliyente. So, ginawa ko tong video na to mga boss para po ma-qualify natin, para po ma-protektahan yung negosyo natin sa mga kliyente na hindi naman dapat nating i-serve. Okay? So, bago ang lahat mga boss, ako nga pala si Roger Silvido. Isa po akong computer business owner for 6 years. Tumutulong po ako sa mga negosyante din mga boss, mga business owners para po mapadali yung buhay nila in terms of technology. Ayun, so backstory lang mga boss para meron tayong reference. So dati mga boss, mga taong 2020 mga boss, yan yung taon mga boss na una kaming nagka-branch. So yung una naming branch is nasa Mandawi City branch. So during that time mga boss, syempre meron tayong mga customer online, meron din tayong mga customer na walk-in, ayan. And then napansin ko lang dati mga boss na merong mga companies, mga malalaking companies mga boss na lumalapit sa amin and gusto nila mga boss na kami yung mag-supply sa business nila. So syempre ako bilang isang baguhan pa lang sa industriya, no, syempre I was shocked during that time kasi mga malalaking company ito mga boss. And these companies mga boss is nasa more or less nasa top 10 sila. So imagine nyo, ganun kalaki yung mga korporasyon na to. So yun, nagtataka lang ako bakit sila lumalapit sa amin and gusto nila na magpa-supply sa amin. So akala ko dati it's because of our marketing. So medyo umaatake kasi kami sa online marketing dati mga boss. So yung strategy kasi namin dati is pinupukpok namin sa digital marketing. And then syempre mga boss sa branding din, and meron din kaming mga customers dati na nagre-refer din sa amin sa mga kakilala nila na mga businesses. So ayun lang, during that time mga boss, na-shock lang ako na meron palang mga malalaking company na they are willing to do business with us. So ayun lang, meron kaming nakuhang malaking company mga boss. And this company is umu-order sa amin. Nung una, pakunti-kunti pa lang. Siguro mga first 3 months mga boss, umorder sila sa amin ng laptop, umorder sila sa amin ng printer. Kumbaga parang tinitesting nila kami. Okay? Until such time mga boss na tumawag sa akin yung manager nila and then sabi niya, Sir, meron akong PO sa'yo. So sabi niya mga boss, Sir, meron akong good news sa'yo. Kayo po yung nanalo sa bidding. So syempre ako sobrang tuwa ko during that time. So nung nag-open ako sa laptop mga boss, pagka-open ko talaga, pagtingin ko sa email namin, boom, nakita ko yung PO. Syempre ako naman, sobrang saya ko kasi PO yun, di ba? So ayun, during that time, first time ko na nakatransact ng napakalaking transaction yun. And to my surprise mga boss, so syempre, ito to make the long story short, i-fast forward na lang natin. So syempre na after nilang mag-PO, so syempre na-fulfill namin and then na-deliver namin. So ayun lang, to my surprise mga boss, nung panahon na ng singilan, kasi yung binigay ko pala na term sa kanila mga boss is 30 days. Okay, so ayun, pagka time na collection na sana kami, nagulat ako mga boss kasi sabi niya, Sir, baka ma-delay po kami ng bayad. Siyempre ako, first time ko kasi yun kasi malalaking company yun. So sabi ko, okay lang yan sir. After 3 days, after 5 days, hanggang sa umabot ng 1 month mga boss. And yung ano nila, yung sabi nila is hindi pa daw napirmahan ni boss, hindi pa napunta kay accounting. So ayun, syempre hinabaan ko yung pasensya ko kasi mabait tayo, di ba? So ang nangyari mga boss, umabot siya ng 1 month, umabot ng 2 months, hanggang sa umabot ng 3 months. So, ganun po kalala yung nangyari sa akin. And grabe yung pinagdaanan ko doon kasi parang umabot sa punto talaga na pinagpapasapasahan lang ako sa ibang staff, no? Sa manager, punta doon sa accounting. So, yung reason nila is hindi pa daw napirmahan ni boss, wala daw si boss, nag-abroad daw si boss, so hindi pa napirmahan. Parang ganun. So, sabi ko, parang hindi ganito yung napag-usapan namin dati. Kasi nung nag-order sila, sabi nila mga boss, less than 1 month lang daw yung bayad nila. Pero kung may surprise, umabot pa talaga ng 3 months and mahigit pa. Okay, so luckily mga boss is nabayaran naman kami. Pero ayun lang, sobrang tagal talaga. Ito pa mga boss, meron ako natuklasan mga boss. Ito lang, na napagtanto ko lang na parang ginawa kaming cash flow ng mga company na to. Kasi paulit-ulit yung ano nila, yung ginagawa nila. And it happened sa akin ng isang company and then nangyari pa sa another company. So sabi ko, ganito pala yung laro sa mga malalaking company. So yun yung isa sa realization ko na kahit pala sobrang laki
laki na ng company na yan, for sure, pare-pareho lang din yan ng problema na na-experience nila. Just like us, na mga maliliit pa lang. So, syempre, number one problem dyan mga boss is cash flow. So, ayun, napagtanto ko lang na ginagawa nila yun para pala sa cash flow nila. Para maging okay yung cash flow nila. So, dahil sa experience na yun mga boss, syempre natuto na ako. Ayaw ko na rin na baka malugi yung negosyo ko dahil sa mga ganyan. So, yung ginawa ko mga boss para ma-prevent ko yung mga ganong klaseng customer is number one, finifilter ko sila. Pangalawa, meron kaming qualification stage. So, ano yung ginagawa ko sa qualification stage? So, una mga boss, no, nagre-research ako about dyan sa customer na yan. Kung company sila, corporation. So, nagre-research ako about them. And then, legit ba talaga sila? And then, pangalawa mga boss is, hinihingi namin yung mga legalities nila. So, ano yung mga legalities nila? Business permit, BIR, SEC, mga ganon. So, yan yung isa sa requirements namin. And then, lastly mga boss is yung financial statement and tsaka bank inquiry. So, yan, hinihingi namin yan sa mga kliyente namin. So, dapat magbibigay sila sa amin ng financial statements and then, kasama doon yung bank inquiry form. So, yung bank inquiry form mga boss is, yan yung form na this form was signed by them to allow us na para masilip natin yung bank account nila. Okay? So, after that mga boss, yan yung ginagamit namin. And if meron kaming bagong customer na ayaw magbigay niyan, automatic reject yan sa amin. Okay? So, yan, since din mga boss, after namin yang na-implement, napansin ko na marami kami mga customer na hindi na serve, marami kaming customer na nare-reject, no? Pero napansin ko lang na mas kukunti na lang yung mga pasaway na customer namin. Kasi in the first place, na-qualify na namin sa first stage pa lang. So, kumbaga, nasala na namin. Okay? So, ayun lang, yun yung ginagawa ko. And after ko yung nagawa mga boss is medyo hindi na sumakit yung ulo ko, di ba? At least naiwasan ko yung mga customer na matagal magbayad. Yung mga customer na may problema pala sa cash flow, okay? So, masasabi mo yan na this customer is not credible enough if they are not willing to cooperate with your rules and regulation, okay? So, bakit ko pala to sinasabi sa inyo ngayon mga boss? Dahil naniniwala po ako mga boss na sa pagninegosyo talaga mga boss, hindi po kailangan na i-serve natin yung lahat ng customer. Minsan mga boss, kailangan mo rin na i-qualify. Dapat mag-submit sila ng requirements, dapat sila na magiging customer natin. Kasi ang problema dito mga boss, kapag ina-allow mo, ako problema talaga yan. Kasi kapag hinahabol mo lahat ng customer, problema yan in the future. Kasi wala nang boundaries yan. And maybe, and baka meron ka makukuhang customer na masakit sa ulo. So, ano yan, dapat mo yung iwasan. Okay? So, I hope lang mga boss na nakatulong yan sa'yo. And kung meron kang tanong or meron kang suggestion, just comment down below. And share ako mga boss na mababasa ko yan. Okay? So, ayan lang. And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss. Bye. Bye.